Eto, sabi dito eto si Kiambao, si kaibigan ni Amoy Kifi, Amoy Kipay. Ang sabi dito, Philippines has no US bases. Won't be drawn into Iran-US conflict pala. So, hinighlight niya, tapos may emoticons na nagulat, tapos medyo tapos nalungkot. No, natin kung ano yung definitions nga na talaga ng EDCA. Ng EDCA. Kasi, tinanong ko, no, just to be fair din, tinanong ko si, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, yun yung EDCA, sites in the Philippines pose no threat to any country. The spokesperson of the Department of National Defense said on Monday. Ito nung Monday, DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Dolong said some groups are using the Middle East conflicts to sow fear and apprehension among Filipinos. The United States and the Israel launched airstrikes on Iran on Saturday with damage spreading to neighboring nations like Bahrain and United Arab Emirates. Certain groups are using the events in the Middle East to justify the disdain for EDCA sites in the Philippines, completely ignoring the fact that EDCA sites are not US bases. Not US bases naman pala eh. Ano yan? Kung hindi nga US bases yan. Baka magreklamo naman sila sa inyan. Oh. Asa na? Are not US bases, but the Philippine facilities, but Philippine facilities develop and use jointly for training. HADR, which means humanitarian assistance and disasters relief. And the defense and security of our country, Andolong told the Philippines News Agency. Ayan kasi alam nyo, play safe din talaga si Ito si Kiambao. Kasi ito, isa sa mga known personality na DDS na DDS Utak Luga. Utak Luga yan. Ang lang DDS Utak Luga. Utak Luga yan, Utak Luga. Ang problema kasi sa mga to, play safe sila. Ma-steer up lang nila yung mga tanga-tanga nila, mga tagasunod. Okay na. Kaya walang comment, wala siyang caption or whatever. Sabi, and sino pa ba? I think, sino yung mga nakita ko? Ito, I'm not sure if it's Robin Padilla also. And hindi ko alam. You can expect maybe I'm not saying, pero you can expect na the likes of Jay Sonsa, 'di ba? Si Mark Lopez. Yan, mga ganyan yan. Sigurado na yan. 'Di ba? Sigurado maggagawa na yan ng mga kabalbala na ganyan. Kung pagtripan tayo ng Iran, durog mga Pilipino. Rowena Guanzon. Why the heck are you no, sounds to me you're praying eh. Parang feeling ko, ibino-volunteer tayo. Mukhang puwet bunso. Grabe, no? Feeling ko, ibino-volunteer tayo ni Guanzon eh. No? Tsaka tirahin nyo kami. Marami kaming EDCA ron eh. Sa EDCA sites, may mga Amerikano doon. Tirahin nyo kami. Parang ganon. Baliwan po siya. Ewan ko. Biruin mo, no? Nananahimik yung Pilipinas. Hindi nga isinasali. Parang gusto pang, hindi, ba tayo nyo kami tirahin? Hindi, may EDCA sites kami dito. Gago po siya. Ganyan ang mga masasarap konyatan.
yung target lang natin doon is to disprove yung eto. Although wala man siyang caption, pero kasi he did manage to achieve kung ano yung gusto niyang gawin. Yung guluhin yung mga tangang DDS na DDS utak luga. inggitera lang. Kahit pumunta yan sa Dilawan, Pinklawan, oo. Kala mo naman na makakabobo ng mabilis yung buwang na yan. Ibida pa yung pinasairan. Kaya nga binovolunteer. Gago, no? Biruin mo may mga ganong mga baliw. Gustong i-volunteer yung bansa natin. Nananahimik tayo dito eh. No? Nananahimik kayo dyan eh. Tapos parang gusto pang hindi nyo pa kami banatan. Parang ganun eh. Ito daw. Ayan oh. May practice pala eh. Pagpasok ni Duterte, ito sigaw natin. Yung pala eh. May practice po siya. Ginawang tanga-tanga yung mga tao. Wala pa eh. Wala pa. No? Wala pa. Tapos ano na? Nagpa-practice na. Aga mag-practice, no? Yung gusto nilang palabasin dito. Sabi kasi rito, eto baka magkaroon din tayo ng separate na ng opinion dito. Sabi kasi dito, no, nung March 2025, iba ito yung sa left. March 2026, etong sa right. Sabi dito, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods and we did not in any way assist them. Ano ba yung tanong dyan? Yung tanong kasi dyan, no, is nakipagtulungan ba? Doon sa pangyayaring pagdakip. Habang ginagawa yung investigasyon, nakipagtulungan ba? Yun. Anong naging connection nyo doon sa pagkakadakip? Nakipag-usap ba kayo? Ngayon, eto yung sabi dito. Totoo yon. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Kasi mga Pilipino ang mga testigo na to. Nung nakipag-meet, nadakip na. May yung testigo ang aanuhin. 'Di ba? Nagbago ba yung ano diyan? Hindi naman eh. No? Pero ako, so what din? So what? Kung ano, 'di ba? Oh what? So what? Sabi ni 'di ba? Ganun talaga eh. 'Di ba? Ang akin lang, so I think it's true. No, we can he can claim that na hindi sila nakipagtulungan sa ICC sa pagdakip. Nakipagtulungan sa Interpol. Akin lang yun lang yung ano ko dito No, hindi naman kasi masyadong inano to eh. Pinaliwanag ng pandikdikan. So, nung pagkakadakip na ongoing yung so kailangan ma-detain doon, kailangan yung protection, kailangan kung ilalabas man yung mga witnesses or kung ano man yung gagawin sa witnesses, kung ano yung tulong na kailangan i-provide, kung kailangan bang mag-provide tayo ng witness doon, siguro baka doon yung sinabi na na nakipag-meet. Ang concern ni Secretary, na siya ngayon? Ombudsman. Ang concern ni Ombudsman Boying is yung safety ng mga testigo. Kasi Pilipino yun eh. 'Di ba? Walang walang maanumalyang